Pinaliguan nga pala namin ng maagap si Oranggi at ito nga yung unang best niyang pagpaligo simula nga nung tinurukan siya ng anti-rabies. Medyo napatagal nga ang pagpapaligo namin kay Oranggi mga mare dahil natakot nga kaming dalawa ni Buyok dahil baka mamaya magkasakit nga siya. Kaya eto pagkatapos nga niyang maligo ibinilad nga lang namin siya dito sa may gate para nga siya'y maarawan. Maaga pa nga ng mga oras na yan kaya naman hindi pa nga ganun katindi ang sikat ng araw. Para naman po sa mga bago pa lamang nakapanood dito sa aming vlog, si Oranggi nga pala nakuha namin doon sa may pulo. Siya nga lang po ang pinakamaamot, nagpapahawa kay Buyok nung time na nandun pa nga siya sa pulo. Tingnan nyo naman mga mare at paret, napagkakabilis talaga ng panahon na at marunong na nga siyang mag-up at saka mag-sit. Sit. Sit. Ang talino talaga nito si Oranggi. Ang aking Buyok at si Megan nga ang madalas magturo sa kanya mga mare. Talaga namang natitiyagan nila. Tingnan nyo naman, talaga naman nakakatuwa na. Hindi pa nga kami kumakain ng mga oras na yan. Kaya naman eto't nagluto nga ako ng aming almusal at ito nga yung aming uulamin. Pritong talong at pritong ampalaya nga na may sawsawang alamang ang ulam namin ngayong umagahan mga mare. At grabe, pagka nga ganito ang ulam namin, ang dami kong nakakain. Dahil wala pa nga ring pasok ang mga bata ngayon, kaya naman eto't nagdesisyon na nga rin sila na sumama nga sa amin sa pagpapakain nga sa mga aso doon sa pulo. May nababasa nga po ako sa comment section kung anak ko daw po itong si Ate Cassie at si Megan. At yes mga mare, anak po namin silang dalawa ni Buyo. Si Ate Cassie nga ay 15 years old at si Megan naman ay 11. Kaya ang laki talaga ng agwat ng susundan nga ng aming baby boy. Alam nyo ba mga mare, sabi ni Buyok sa amin, natatawa daw siya kay Oranggi dahil nung nalaman nga nakasama kami dito sa bangka, talaga namang nakapagkakasaya niya. Samantalang nung wala pa nga daw kami dito mga mare, tinatawag nga niya si Oranggi at ayaw nga daw lumapit sa kanya. Pero tingnan nyo nga ngayon si Oranggi mga mare, talaga namang paikot-ikot siya dito sa bangka at naglalaro pa nga siya, talaga namang napagkakasaya. Ang napansin talaga namin ni Buyok dito kay Oranggi, talaga namang napaka-playful niya at masayahin. One time nga mga mare at pare, umalis nga kami ng bahay at pagkarating nga namin, talaga namang napagkakasaya niya at sinalubong pa talaga niya kami. Habang papalaot nga itong bangka namin, nakatitig nga lang siya doon sa pulo mga mare at siguro sabi nga niya, doon nga siya dating nakatira. Tinuturo nga ni Buyok sa akin yung mga aso na nakikita niya mga mare at may nakita nga kaming aso sa ibabaw nga ng bato na nakatingin nga lang sa amin. Tapos habang pumapalakpak nga ang aking Buyok ay naririnig nga ng mga asong pinapakain namin, kaya naman ayan at mga nagmamadali nga magpuntahan doon sa pwesto kung saan nga namin sila pinapakain. Nakatitig nga lang si Oranggi sa kanila habang pinagmamasdan nga ang kanilang pagmamadali. Grabe nga mga mare, hindi talaga namin akalain ni Buyok na nakasurvive nga itong si Oranggi dito sa pulo ng napakatagal. Dito kasi sa pulo mga mare, survivor talaga ang mga aso, talaga namang pagalingan nga sila sa paghahanap nga ng kanilang makakain. Naging wild animals na nga sila dito mga mare na hindi dapat mangyari sa kanila kasi dapat ay may nag-aalaga nga po sa kanila. Pagkarating nga namin dito mga mare at pare, isa-isa na nga rin nagdadatingan yung mga aso na pinapakain nga namin dito sa pulo. Kinakantsawan nga namin tong si Oranggi mga mare at sabi nga namin sa kanya, nakita na nga rin niya sa wakas yung dati niyang mga tropa. Nagulat nga kami sa reaksyon niya mga mare at parang nagagalit nga siya sa mga aso at maya-maya pa nga mga mare, bigla nga siyang tumalon. Parang gusto nga niyang makipag-away dito sa mga aso at sabi nga ni Buyok, baka nga daw nagseselos. Hindi nga namin maunawaan kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Oranggi nung makita nga niyang dati niyang mga tropa at itong lugar kung saan nga siya nabuhay. Hindi nga namin alam kung masaya ba siya, malungkot, nagagalit o kung ano pa man. Basta ang alam namin mga mare at pare, pagkarating nga niya dito ay takbo na siya ng takbo, talon ng talon sa mga batuhan, tapos ay lumalayo pa nga siya sa amin. May time pa nga na lumusong siya sa tubig at bigla na nga lang lumangoy yung mga mare kahit hapon na nga yan at hindi nga siya man lang nilamig. Ayaw nga rin niyang magpahawa kay Buyo kahit nasigaw na nga ng sigaw si Megan at si Ate Cassie at baka nga daw mawala. Kaya naman sabi ko nga dito sa aking Buyok mga mare, pakainin na nga lang muna niya yung mga aso dahil antay nga ng antay sa kanya at mga gutom na nga. Hindi na nga rin po nagawang mailagay ni Buyok ang mga pagkain sa dog bowl dahil iniisip nga po niya si Oranggi at baka daw pumamaya maligaw. Sa sobrang pag-aalala nga ni Ate Megan mga mare ay pumunta na nga siya sa unahan ng bangka para tawagin nga itong si Oranggi, kaso nga lang napagkakakulit nga na itong si Oranggi at ayaw nga makinig sa kanya. Takot nga po itong si Megan na mawalay nga po sa kanya itong si Oranggi at baka nga daw pumaligaw mga mare, kaya ayan at palagi nga niyang sinisigawan ng kanyang dade na puntahan nga si Oranggi at hulihin. Grabe po talaga yung reaksyon ni Oranggi dyan mga mare at hindi nga po namin alam at baka mamaya nagpapasikat lamang doon sa ibang aso. Ilang beses nga po siyang binuhat ni Buyok pakyat dito sa bangka mga mare, pero ang ending ay bumababa nga po siya dito at nagtatalo na naman doon sa baba at nagpapasikat nga doon sa ibang aso. Nawawala na nga kami ng pag-asa sa kanya mga mare at pare. Sabi nga namin dito kay Megan ay babalikan na nga lang namin kinabukasan, pero ayaw talagang pumayag ni Megan mga mare, talaga naman pinapahuli
nahuli sa kanyang daddy. Eto nga mga mare, nung papaalis na nga kami, bigla na naman tumalon. Kaya ayan, at asar na asar nga ako dito kay Oranggi. Napagkakaingay nga namin mag-iina ng mga oras na yan mga mare, talaga namang sigaw kami ng sigaw dito kay Oranggi at sabi namin, alikan at iiwan na nga namin siya. Kaya naman nung nahuli nga ulit siya ni Buyok mga mare, talaga namang hindi na nga pinakawalan ni Megan at binuhat na nga niya mga mare para hindi na nga rin makatalon. Pinagtatawanan nga namin si Megan ng mga oras na yan mga mare dahil sa aming lahat ay si Megan talaga ang pinakamalapit kay Oranggi, kaya ayaw na ayaw niya talaga yung iwan dito sa pulo. Gustong gusto kasi talaga niya itong si Oranggi mga mare at mahal na mahal nga niya, kaya naman napakahigpit nga ng kanyang yakap dito kay Oranggi at ayaw na ayaw nga niyang maiwan dito sa pulo. So ay na nga mga mare, nakatras na nga itong aming bangka, talaga namang hindi na nga makakawala itong si Oranggi, pero tinitingnan pa nga rin niya yung tubig kung makakatalon pa nga siya. Siguro sabi nga nitong si Oranggi, delikado na nga siya pagka tumalon siya dito dahil medyo malalim na. Napakaswerte nga namin nung mapunta sa amin tong si Oranggi mga mare dahil siya nga ang nagbibigay ng saya sa aming pamilya. Kaya naman kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.